Digital Patrol. Ito ang palatuntunang magtutuon ng pansin sa mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran. Digital Patrol. Tatalakay sa mga usaping panlipunan, mga isyong naglalagabla. Digital Patrol. Magbibigay daan sa inyong mga saloobin at karaingan. Digital Patrol. At ngayon, narito ang inyong pinagpipitakanan sa daigdig ng broadcast. Mula noon hanggang sa ngayon, si Captain Sel Baisa. A pleasant good morning everyone. Ngayon pong ika-26, the 26th day of November and the current year 2021. Ako po si Sel Baisa and again, join me till 11 o'clock dito po sa inyong program being listened to and being watched all over the world sa pamamagitan ng ating pong platform o ang channel, ang Broad Streamcast Communicators. At syempre pa, ang program Digital Patrol. At ako po isasamahan ng aking technical director na si Nash, ganun din si Semanita. And of course, you, my beloved listeners. At anytime now, tayo po ay i-hook up na ng Pinoy Hour based in Alberta, Canada to be watched by the programs or their programs loyal listeners and viewers, karamihan ng mga OFWs. Good morning kay John and wife Melody and children. And of course, sa lahat ng ating mga kababayan sa gawing yan ng North America sa Canada. Mga naunang mga bumati dito po sa ating program, dito sa ating bansa, coming from Sherwin Marco Wee. Good morning po ang bati ni Sherwin. Good morning likewise, Sherwin. And followed by the greetings of magandang umaga po, Captain Sel Baisa. God bless and guide us. Keep safe. Thank you so much, Miss Mary Hilma Wong. Maraming salamat. So, welcome sa Thursday edition ng inyong palatuntunang Digital Patrol. And to Miss Hager, magandang umaga sa inyo, ma'am. Okay, so we will officially rise up the curtain. Ngayon pong araw ng Friday. Thank God, it's a Friday. They start up another weekend. At atin ang simulan ang ating palatuntunan by way of public service report. At ito ay ating ginagawa as a curtain opener ng program. Alamin natin ang magiging kalagayan ng ating panahon. Medyo makulimlim ang panahon. Ngayon pong mga sandaling ito, aalamin natin kung bakit. Ito ay sa pamamagitan ng ulat panahon mula sa Pag-asa Forecasting Center. At ito ay sa pamamagitan ni forecaster Raymond Ordinario. But before that, stand by Raymond please. Conrado Brutonel of Nueva Ecija. Good morning, Karading. And to your loved ones dyan sa Nueva Ecija, kasama na ang iyong mga kapitbahay. Kuya, ang sabi niya, good morning po. Na-miss ko ang programa ninyo. Kamusta na po kayo? I'm okay. Thank you so much, Rading. Salamat sa Diyos at nakaani na kami, kaya lang sobrang baba ng presyo ng palay. Ingat po kayo palagi, God bless po. Laging inaangal yan. We will tackle that in a little while. Ha? Itong ating mga farmers, yung mga nagmamayari ng mga mumunting mga lupain na tinataniman ng palay. Yan ang kanilang angal eh.
sobra ang presyo o ang baba ng presyo ng palay. Ah, yan ang kanilang laging predicament, kalbaryo ng mga magsasaka. Meantime, para ding sa ating mga kababayang taga Nueva Ecija at elsewhere in the country at sa iba pang dako ng ating mundo, narito ang magiging kalagayan ng panahon dito sa Pilipinas sa susunod na 24 na oras. Yes po, magandang umaga rin naman po. At ito ang magiging lagay ng panahon natin sa susunod na 24 oras. Sa ngayon, meron tayong shear line na nakakapekto dito sa silangang bahagi ng Hilagat Gitnang Luzon. Samantalang intertropical convergence zone naman na nakakapekto ngayon dito sa Palawan at Mindanao. Dahil sa mga nasabing weather system, inaasahan pa rin natin ang makulimlim na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog dyan sa may Batanes, Cagayan, Apayao, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Provinces, Catanduanes, Davao Region, Palawan, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Samantalang ang Ilocos Region, ang nalalabing bahagi ng Cordillera at Cagayan Valley at Central Luzon ay magkakaroon pa rin ng maliwanag sa panahon, maliban lamang sa puno-pulong may hinang pagulan. Maliban sa panahon din ang inaasahan natin dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa na meron lamang kasamang mga isolated rain showers or thunderstorms. Ang buwat ng temperatura ng Metro Manila ay mula 24 hanggang 31 degrees Celsius, 16 to 34 naman sa may Baguio City at Tagaytay City naman ay mula 21 hanggang 29 degrees Celsius. Sa ngayon po, meron tayong nakataas na gale warning dyan po sa mga baybay ng Batanes, Cagayan, Labuyan Island, Isabela at Ilocos Norte. Kaya patuloy po natin pinapayuhan ng ating mga kababayan mga isla at may mga maliliit na sasakyang pandagat na magpumalaw sa mga nasabing baybayin dahil pa rin sa inaasahan natin mga malalaking pag-alabing. At siya po ang latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Raymond Ordinario na uulan. Forecaster Raymond, samantalahin ko ng pagkakataon. Ito kayang makulimlim na panahon na nararamdaman, partikular dito sa Metro Manila area. Palagay mo kaya ang projection ng Pag-asa, this would last till itong darating na weekend? Sa ngayon ay simula na ng weekend incidentally, Forecaster Raymond, sir? Dahil nakikita po natin na within the next 24 to 48 hours so hanggang bukas ay posible po makulimlim na panahon pa rin ang mararanasan ng Metro Manila dahil po yan dito sa ating shear line. So magdidepende po yan dito sa magiging progression o yung development ditong ating shear line. Yun po yung magdidikta na magiging weather natin. Pero ito, asahan na po natin na hanggang bukas ay makulimlim pa rin po dito sa Metro Manila. Okay, take the cue from Raymond Ordinario ng Pag-asa Forecasting Center at ang kanyang prediction na tomorrow, ito pong makulimlim na panahon. Itong zero sunrise ay ating mararanasan dito sa Metro Manila area until tomorrow. So yung mga allergy, may mga allergy dito sa init, sa sikat ng araw, you can always go out, you can always walk within your street or within your subdivision or whatever or wherever sapagkat today, that would last until tomorrow, magiging makulimlim ang panahon. Maraming salamat kay weather forecaster Raymond Ordinario. More messages this time. Allow me to say happy Friday likewise kay Norma Baisasuel, our youngest sister based in Montreal, Canada. Kamusta yung iyong better half na si Ken Suel and children? I hope everybody, every household member ay nasa mabuting kalagayan. Stay safe all the time. Now let's switch back dito po sa ating bansa. Mula naman sa lalawigan ng Rizal came this greetings, Taytay Rizal is watching.
mula naman kay Lyde Baisa. Good morning, Lyde, another sister. And good morning to her company na si Tammy Juanillo. Thank you so much, Lyde and Tammy. Bueno, yung pong narinig ang magiging kalagayan ng panahon ngayon pong araw na ito hanggang bukas. So, tuloy-tuloy itong makulimlim na panahon. At hindi rin maalis yung ating madaramang mga pag-ambon o yung pag-ulan. Oh, kaya yung mga lalawigan sa furthermost areas ng Luzon, katulad ng Isabela, ang Ilocos Region. Ingat kayo sapagkat may mga pag-ulan kayong mararamdaman dyan. Now, from Nagoya, Japan, morning po, God bless more. Ang sabi ng ating, listener and viewer. One of our regulars ng Digital Patrol. Thank you very much. At kamusta ang Iwabuchi family from Tokyo, Japan. And of course, we have a lot of viewers and listeners dyan sa bansang Hapon. And all what they're doing is simply they're monitoring and ninanamnam yung lahat ng kanilang masasagap na mga balita mula po dito sa palatuntunan. Tapos ang balitang panahon, yes, you're right of what you're thinking. Akin naman ibabalita itong hinggil sa COVID update. At ang COVID update as of yesterday, araw ng Huwebes, 975 itong karagdagang kaso ng COVID. Nagdala sa bilang na 2,829,618 itong total na bilang ng mga nagkaroon ng COVID dito sa ating bansa simula ng magumpisa itong pandemya at naramdaman sa Pilipinas. Pero ang mga gumaling naman ay 1,029 as of yesterday, bringing to a total of 2,763,947. Yan po yung mga total na gumaling nating mga kababayan. Subalit, kung merong gumaling, meron pang pagagalingin pa. And as of yesterday, ang bilang ng mga nasa mga pagamutan pa at mga isolation centers all over the Philippines ay 17,796. Yan po ang kaso ng mga hindi pa gumaling. Sad to say, nakahapon, 193 ito pong mga namatay. At pinagdala ng kabuang bilang na 47,875 na mga Pilipino ang namatay dahil nandito sa COVID-19 o coronavirus. At by the way, patuloy ang pagbaba ng bilang ng mga coronavirus cases dito sa ating bansa. And that's a good note. Particularly dito po sa Metro Manila area na which once upon a time during the infancy nitong coronavirus ay nangunguna dito sa bilang ng pinakamaraming kaso ng COVID-19. Pero we're happy to report to you, and I know you know it by now, sa pamamagitan ng iba pa nating mga palatuntunan dito sa Broad Streamcast Communicator, so BSC, na nag-ulat namin itong balitang ito, I suppose, na patuloy ang pagbaba, tuloy-tuloy ang pagbaba ng bilang ng COVID-19 o ang kaso ng COVID-19 o coronavirus dito sa
Pilipinas. Pero, sa ngayon po sa DOH, hindi pa nila dinideklarang kontrolado ang coronavirus sa Pilipinas. Hindi pa rin kontrolado. Still uncontrolled. So meaning, you have and we have, everybody for that matter, we have to follow yung health protocol. Baka nakalimutan na ninyo, yung paghuhugas ng kamay regularly sa pamamagitan ng tubig at ng sabon. Ganon din itong paggamit ng face mask. Ngayon medyo hindi na mandatory ang paggamit ng face shield. Kaya naman yung ating mga kababayan, palagay ko you will use properly yung face shield sa inyong mukha. Simple lang naman yung face mask, yung face shield, wala na yan. Hindi na po mandatory yan. Kundi face mask na lamang. Yung face mask should occupy itong bahaging ito ng inyong ilong pababa dito. Marami sa ating mga kababayan, I don't know, out of fashion nata, gumagawa ng kanyang sariling fashion o moda ng paggamit ng face mask. Nakalabas yung bibig, nakatakip yung baba. Mali. Mali yan. From Montreal, Canada, from another sister of yours truly, coming from LV Baisa Clemente. Good morning, LV. She came, she followed yours truly doon po sa, aming pagkakasunod-sunod ng magkakapatid sa family. Okay? So, I'm the youngest among ng mga kalalakihan, but incidentally, yung aking pong dalawang kapatid na lalaki ay kapwa sinundula ni Lord. So, they're now in the company of our Creator, Mario and Arnulfo. So, I'm the one remaining na lalaki in the family. Ang sabi ni LB, good AM Manong, and all your watchers, enjoy your weekend and stay safe everyone. Likewise to God and children. And again to all the Montrealers, magandang umaga po sa inyo. Now, mga balita na related o may kaugnayan sa COVID-19. Ang mga opisyales ng World Health Organization ay nakatakdang magpulong today. They will meet with each other, confer with each other in what they call a meeting to assess itong dami ng mutation ng COVID-19. Meron daw po na namang bagong variant. At mukhang marami itong mutation na mula dito sa bagong variant na ito. At ang masakit pa nito, itong mutation na ito ay nakarating na ng bansang Hong Kong. Yun ang balita ng WHO na nasagap ng Digital Patrol. Now, kung ito ay nasa Hong Kong na, ang Hong Kong ay napakalapit dito po sa Pilipinas. Magbabiyahe ka, aabutin ka lamang ng 1 hour and 45 minutes to reach Hong Kong from Manila. Tama ba ako, Lyde? Well, my sister Lyde happens to be a flight stewardess before ng Cathay Pacific. Kaya she's an authority when it comes to flying hours. But anyway, 1 hour and 45 minutes is quite near sa Hong Kong. At ang mutation na yan ay nasa Hong Kong na, yung variant. Kaya namang konting ingat po tayo. Baka yung ating saya na ngayon ay nadarama, the freedom that each and every one of us is being experienced after so many
years, almost 2 years, mapurnada. Okay. Lied, just passed to us yung kanyang sagot. Yung 1 hour and 45 minutes flight from Manila to Hong Kong. Tama ka dyan, Manong. Ang sabi ng aking sister na dati pong flight stewardess. Alright? Melito Rodelio Militante posted a picture saying hi, followed by a message, Spanish message. Because Espanyol ata itong si Melito eh. Ang sabi ni Melito, Feliz Viernes por la mañana, Cercel. Y a todos los seguidores de Digital Patron. Okay? Talagang tongue twisting minsan itong foreign dialect. Anyway, it was passed on to the program na Espanyol, kaya namang whether I like it or not, I should read it because it was passed to us by a listener na si Melito Rodelio Militante. And of course, magandang umaga sa lahat ng mga taga-Calamba, Laguna. At ganoon din yung mga taga-lalawigan ng Laguna, yung mga katabing lalawigan ng Cavite, katabing lalawigan ng Rizal, Quezon, Bulacan. O, kamusta po kayong lahat dyan? Happy ba tayo? At yung ating mga anak ay nakakalabas na, nakakapasyal na ng parke. Except for malls. O, may mga, hindi pa pinapayagan na magpunta ng malls. Katulad nitong mga edad ay 12 and below. Hindi sila pinapayagan kahit na kasama sila ng kanilang magulang o guardian. Yan ang pinag-uutos upang sa gayon maiwasan itong pagkocontract nitong coronavirus ng mga nabanggit na mga bata na ang edad ay 12 years old and below. Now, incidentally, meron po naging pahayag si Food and Drug Administration Director General Eric Domingo na by the end of this year ay babakunahan na yung mga batang ang edad ay 12 and below. 12 years old pababa. Yan po ang magiging concentration ng ating mga kinauukulan, ang pagbabakuna ng mga batang paslit 12 years old pababa. At yan ay inaasinta, ikinakasa ng mga otoridad sa latter part of this year. Year end, yan ang kanilang gagawin. By the way, paalala natin, this November 29, ngayon ay November 26 na 3 days from today, hanggang Disyembre 1, 3 days, isasagawa itong Bayanihan Vaccination Days. Yung pong mga hindi pa bakunado, tayo po ay inaasahan na magpababakuna. Dahil ito po intended sa mga hindi bakunado. Nagtataka yung aking mga 33 kumpare. Bakit? Bakit pinipilit kaming magpabakuna sa ayaw namin? Well, sangayon po kay Digong, kay Mayor Digong na tumatakbong senador naman, iyan ay para hindi kayo makapanghawa. At yung mga hindi raw bakunado, delikadong hindi matanggap sa trabaho. Patay tayo dyan, Ayun. May binanggit dito si Norma, yung pong aking sister. Again, she's a nurse. Diyan po sa isa sa pinakamalaking pagamutan at kilalang pagamutan sa mundo, ang Royal Victoria Hospital. Royal Victoria Hospital. Ayan. Kasi meron kasing Royal Hotel dito sa Pilipinas.
Ang sabi ni Uma, vaccinations for children 12 years old and below are starting here na. Ayan, no? Narinig po ninyo, kinonfirm. I just received a confirmation from a Montrealer in person of my sister na nagsasabi na ang pagbabakuna ng ang mga bata edad 12 at pababa ay nagsisimula na po sa Montreal, Canada. I could just imagine what's the reaction, Norma, of their respective parents. Are they amenable? Because, well, children could not safely or simply say no. Huh? They cannot simply say no to whatever wishes their parents have for them. Now, tell me, sapagkat alam niyo yung mga bata po sa abroad, iba eh. Dito sa Pilipinas, whenever their parents say, stop, with the sharp-eyed, trained on the child, titigil yung bata. The child will automatically, well, comply with what the parent just said. Pero sa Canada, at even in the United States, iba yung mga bata ron eh. Yung mga bata ron may sariling mga mundo. Sa Canada, sa Estados Unidos, huwag mong papaluin ng bata because maaari kang idemanda. Ganun po sa ibang bansa. Kaya iba po yung mga bata doon at an early age, iba po yung mga determination. Iba yung foresight ng mga bata. Somehow they knew their rights. Yan. Ito, sumagot na si Norma. Ang sagot ni Norma, the parents are very positive about it. All right? So the parents of children who are residing in Montreal, Canada, do believe in the efficacy and the effect of vaccines in their respective children. So looks like it will be a very successful vaccination drive for children in Montreal, Canada with ages 12 years old and below. Check your time pieces, the correct Philippine time. It's now 10:15 in the morning. Now, well, we're glad to report this to you. What? This. Philippines. We're happy to report this and we're happy to know this. Philippines is one of the countries with the lowest case of coronavirus. Thank you so much. Napakaganda. Ito pong balitang ito. What we thought earlier that the Philippines has the most number of coronavirus cases turned out to be a bluff. Hindi po. Isa po tayo sa mga bansa na may mababang kaso ng COVID-19. Was it because of Filipinos' positive reaction towards vaccines? Or maybe because Filipinos are complying religiously. They followed to the letter yung health protocols na aking binanggit kanina. Don't forget about it, mga gilog kong mga tagapakinig. And that is no joke. Well, maybe you could see our kababayans inside the malls, in Divisoria markets, in Taytay Rizal public markets, and other markets selling cheap Christmas items. Because here in the Philippines, by the way, para sa ating mga kababayan, those Filipinos living abroad, well, in the Philippines, there are plentiful of flea markets, many a market selling relatively cheap products
intended for Christmas. Ganito po rito. Each time this season comes around. All right? Salamat po. From Kawili Cruz Jr. Hello to Mrs. Cruz and their child. Watching from General Trias, Cavite. Wala si Kawili kahapon. Hindi nagparamdam. Oh, okay. Good morning po, Captain Sel Baisa, Pinoy Hour. OFW, Buhay na Bayani. Mga digital patrol around the world. Late po ako. Nagbantay po ako ng hakot ng basura. Kung naka-segregated po, ha? Maayos naman po, ang sabi niya. Well, that's the practice here in the Philippines, in National Capital Region, and I believe in other parts of the country. Segregation of garbage. Yung pong mga recyclable items from those items emanating from kitchens. They are ordered and they are being segregated from each other. Okay. Melito Rodelio Militante dito sa Pilipinas, Sir kapag dinisiplina ng mga magulang ang mga anak nila, sagot ng bata, sagot ng bata, nasa na tayo? Hanapin natin. Sige, pagalitan mo ako, isusumbong kita sa bantay bata. Kaya lumalaking palaban ang mga kabataang Pilipino. Lalo na sa kanilang mga magulang. Laging yun ang panakot. Well, that's a good and positive observation. Nawawala na yung mano-mano po. Well, I know, yung mga grandchildren namin, up to now, they carry that practice. Ay may kilala ako kapag dumarating ang araw ng Pasko, saka lumalabas yung pagmamano. Kawili says, nagpagawa po kami ng sasakyan kahapon. Lagas po ang 5,000 sa pyesa at oil pa lang po. Wow. Talaga napakahirap magkaroon ng sasakyan. Like you're having another family. Pero, well, sabi nga nila, konbinyente ang meron namang sasakyan. Pero once na ito'y nasira, hindi konbinyente yan, lalong-lalo na sa bulsa ng may-ari. Alright. Pero mga gilog kong mga tagapakinig, Diba pang mga balita na may kinalaman sa COVID-19. Kahapon, inyong maalala na iniulat ng palatuntunan na patuloy ang pagbaba. Malapit ng maramdaman yung zero effect ng COVID. Meaning, time will come wherein some cities dito po sa National Capital Region will state in effect na wala ng COVID. We're now free from the effect of COVID-19. At kahapon nga, ang mga nag-ulat na patuloy ang pagbaba, single digit na lamang. Yung iba, double digit na lamang. Ang Parañaque at Navotas. Kahapon ho yan, nag-ulat sila. Pababa ng pababa ang kaso ng COVID-19 sa kanila. Ngayon naman, iniulat ng Las Piñas City na maraming barangays at maraming lugar sa Las Piñas ang masaya ang mga naninirahan due to the fact na nagpapatuloy ang pagbaba ng COVID-19. At sa Quezon City, patuloy ang pagbaba ng reproduction number ng o itong tinatawag na hawaan ng COVID-19 sa Quezon City na siyang may pinakamalaking land area among the existing cities
dito sa Metro Manila area. Congratulations sa mga alkalde ng nabanggit na mga lungsod at ng inyong mga opisyales. Kawili Cruz Jr. came into the picture saying, ginagaya ko po ngayon ay maglalaga po ako ng pata. Yun, ano kaya ito? Pata ng baboy? Ha? Na may repolyo, patatas at paminta. Ang sarap ng sabaw nito. Ha? Zero effect COVID-19 next COVID-20. Joke lang po, mga gilo ko mga tagapakinig. Ha? Okay. Mula po kay Kawili. Ha? Yung kanyang lulutuin, hinihahanda, pata. I believe pata ng baboy yan. Yung likurang bahagi, para malaman, sabi nga ni si Manita, kapag umu-order ng pata, kailangan yung huling likuran bahagi ng baboy sapagkat yan ang malaman. Ahaluan ni Kawili ng repolyo, lalagyan ng patatas at lalagyan ng pamintang buo. Ang sarap ng sabaw niyan. Ha? Yan, sarap nilaga ang sabi ni Uma. Yan, luluto rin po yan ng aming dear mother nung siya po ay kasama pa namin nung kung siya ay buhay pa. Isa sa masasarap na lutuin ni Mother yan. Ang nilaga. Nagbabalik si Kawili Cruz saying ngayon po namigay na ng maagang pamasko sa mga senior citizens sa General Trias, Cavite. Salamat kay Kapitan sa maagang pamasko. Ang sabi ni Kawili Cruz Jr., tama po, may saging na saba. Sarap, lalong sumarap ang sabaw kapag nilagyan mo ng saba sapagkat medyo mag-aaway yung tamis ng saba at yung pertness noong paminta, yung medyo manghang na hindi mo ma-describe na lasa ng paminta, ang sarap. Ang sabi ni Uma, Happy Thanksgiving sa States ngayon. Ngayon pala ang kanilang Thanksgiving Day. Oo, dahil lang una tayo palagi. Because yesterday, I remember pretty well, I greeted yung ating mga viewers and listeners sa Estados Unidos. Siguro, busy ngayon si Lieutenant Commander Carlos Bernardo ng Hawaii. Ganon din si Kokok Pinuela at yung aking sister na si Presi Estrada and husband Harry and children sa kanilang pagsasalo-salo. Abay, Turkey ang kanilang inihahanda kaya napakalaki ng kanilang pagsasalu-saluhan. Ewan ko kung si Presi ang magluluto ng turkey diyan sa kanilang tahanan. Kaya nagkakaubusan ata ng turkey ngayon sa US. Ayan. Sa Canada, nakaraos na yung kanilang Thanksgiving Day. Ang sabi ni Norma, Happy Thanksgiving sa States ngayon. Kaya Happy Thanksgiving to Presi and family and everyone sa USA. Kokok Pinuela and family mula sa New Jersey. Ang sabi ni Belia Payas, sarap naman, nagutom akong bigla. Good morning po. Good morning, Belia. And of course, good morning likewise to your loved ones. Thank you so much, Belia. My first time to come across Belia's message. I believe this is the first time Belia sent a good morning message. Medyo nagutom pa dahilan dun sa sarap na inihahanda, masarap na inihahanda na pananghalian ni Kawili Cruz Jr. Si Kawili kasi naman ang sarap ng inihahanda. Kayo, ano man inihahanda ninyo mga gilo kong mga tagapakinig? Kindly, you can pass on to us yung inyong iniisip na lutuin
at ihanda ngayon darating na pananghalian on a weekend like today. Huh? Alright. Ngayon ay Friday. Kadalasan ang isa sa gustong-gustong lutuin at kainin ng ating mga kababayan kapag itong araw ng Friday ay munggo. Hinalagyan ng hipon, o kaya nilagyan ng baboy, nilagyan ng chicharon, o dili kaya nilagyan nitong tinatawag na tinapa. Yan. Belia Payas says, "Yep, I'm watching from Rojas City po," ang sabi niya. Thank you so much, Belia, and pass on to your kapitbahays and everyone in Rojas City my greetings of a pleasant and happy weekend. All right? Sabi ni Kawili Cruz Jr., ay bongo. Anong bongo, Kawili? Munggo pala. Ayan, ha? Munggo. Yan, ngayong mga ganitong araw. Ano kaya ang inahahanda naman ni si Manita? Wala pa ako naaamoy, dati-rati. Naaamoy ko yung kanyang inihahanda from where I am. Sapagkat ako ay, several rulers apart from where the kitchen is located. Alright. Sabi ni Kawili Cruz Jr., seafood capital ang Rojas City. Nako, ang sarap siguro ng alimasag dyan. Ang sarap siguro ng alimango. Naglalakihan yung mga sugpo. Miss Belia, ma'am. Ang seafood capital, Rojas City. Ang fresh. Habang iyong nililinis, tumatalon-talon pa. I remember when I was a small boy, at sinama po ako ng aking nasirang ama sa kanilang sapa diyan po sa Isabela. By the way, good morning kay Governor D. Alright? Boji D. Governor Boji D ng Ilaga ng Isabela, ang Ilaga ng Kapital. Good morning sa kanila. I'm sure they're watching the show. Good morning to a very good and very, very loving governor. He loves his constituents so much. Sabi ni Yaka Belia, she just confirmed what Kawili had said. Seafood capital Rojas City, and Miss Belia confirmed by saying, ay, oo, ang tataba pa. Wow! Kailan kaya tayo makakatikim kaya ng... Kasi yan ang kaibahan ng mga seafoods na mula sa Rojas City. Sapagkat sa Rojas City, fresh na fresh yan. Dito sa Metro Manila area, maraming araw na ito ay binabad sa yelo, maraming araw bago ilabas doon sa depository, dadalhin sa groceries, dadalhin sa palengke, na nakayelo pa rin. Ngayon, pagdating sa bahay, huhugasan pang maigi. Kaya wala na yung sustansya. Ayun, karagdagang mensahe ni Kawili Cruz Jr., lobster, wow! Sarap! Mga siyel, sugpo, alimango, bading na alimango po ang malaman. Yan, bading yung medyo binabae. Yun ang ibig sabihin ng bading Mas malaman daw yung bading na alimango. Naku, sarap niyan. Naalala ko nung, ba't na nauwi dito? Pero anyway, bagitin ko ito. In Chinatown, meron silang isang recipe dyan na kung saan yung alimango niluluto sa tabarin ng alimango.
yung taba ng alimango niluluto sa isang alimango na mataba rin. Kaya mapulang-mapula yung alimango. Makikita mo yung taba ng alimango na naroon. Yung sabaw lang pwede mo nang ilagay sa kanin. Sarap. Sabi ni Carmelito Rodelio Militante, yes po sir, sir. May pangyayaring ganyan dito. Palaging wala at pabaya ang mga magulang ng bata. Lumaking bastos. Walang galang at palaban ng bata, binastos at binato ng bata ang kanyang tiyuhin. Ha? At nasa na tayo? Sa ngayon, mahigit 20 anyos na yung pamangkin nandun na din sa piitan dahil sa dami ng kinaharap na kaso. Kaya, well, in reaction yan dun sa ating nabanggit na kapag in-spoil mo ang bata, naturally, kalalakihan niya yan. Kaya hindi masama na ikaw ay maghigpit sa iyong anak. Hindi masamang kung ikaw ang lola, kung ikaw ang lolo, maghigpit ka sa iyong mga apo. Because, yan ay kanilang dadalhin hanggang sa kanilang paglaki. Thank you. Thank you so much, Camelito. Sabi ni Willie Cruz Jr., bilugan ng tiyan, aligi po sa Chinatown malapit sa Cebury. Sarap-sarap. Ako mga gulo kong mga tagapakinig, yung alaga o aligi ng alimango. Kasarap. Well, pinakamalapit the nearest market or the nearest place you can buy alimango here in the National Capital Region is the province of Bataan. Bataan, lumalakad pa yung nakatali pa yung alimango. Pag medyo nabitawan mo, tatakbo yan. Ganyan ang bentahan doon. Kaya napakasarap kapag niluto mo yung alimango ng buhay, napakalinamnam, nutritious. Kaya lang, may mga lugar, katulad ng akin nabanggit kanina, na ang alimango, alimasag, ang mga shell fishes, mga shell foods, sabi nga, ay nakababad at pinaliguan na sa yelo. Jesus Marisol po. Sabi ni Willie Cruz Jr., si Senador Kiko ata ang nagpasa ng batas sa mga bata. Ang sabi ng April Gem ng Rizal, hello April, good morning to you ma'am. Pampa-high blood naman ang pinag-uusapan ninyo, ang sabi ni Madam April Gem. Pero I'm sure na si Madam April really appreciates itong ganitong pagkain. Well, from her looks, sabi nga po, abay, you could just imagine na the kind of foods she taking in. Talaga namang highly nutritious. Ang sabi ni Willie Cruz Jr. sa Talaba, Bacoor po, kina Sir Asintado, meron pa din atang alimangong buhay. Diyan sa Bacoor. Sa lugar na kinaroroonan, kinatitirhan ng ating kasamang si Asintado Sammy Samuel Gabot. Diyan ang bentahan ng talaba at alimango. Pag may time nga ako this coming Sunday, I'll try to pass Bacoor. Namimiss ko na rin yung talaba yung tinolang talaba. Hindi manok ang iyong ilalagay kung hindi talaba. Kalagyan mo ng dahon ng sili, ganun din ng luya at ng what else. Instead na dahon ng sili, papaya at luya. Instead ng manok, lalagay mo talaba. Naku, isang rekwa rin ang sarap ng hinihigop na sabaw. Para makaiwas ka dun sa tinatawag na goiter, yung lumalaking leeg. Okay. Ang sabi ni Willie Cruz Jr. in reaction to April Gem's message na pampa-high blood naman ang pinag-uusapan ninyo. Ang sabi ni Willie, may gamot naman po. Ayun, si Willie talaga.
Ang sabi ni Ka Melito Rodelio Militante, Sercel, try mo magluto ng pinatuwad at pinuyat na alimango. Napakasarap. Kaya lang, kailangang nakatuwad ka habang kumakain. Napakahirap atay. Nakatuwad na yung alimango kinakain mo, pati ikaw, obligadong nakatuwad din. Ha? Sus. Ayun, ha? Okay. Pero sa iba pang mga balita, mga kilig ko, mga tagapakinig, congratulations sa lahat ng ating mga Metro Manila mayors for their effort and, in the continuous, decrease in the number of COVID cases in their respective cities. Congratulations, everyone. Sabi ni Ka Willie Cruz Jr., crab mentality. Ayan, ano pa? Alam kong crab mentality, yung kapag ikaw ay medyo umaangat sa buhay, may mga taong ihilahing ka pababa. Yun ang crab mentality. Anyway, mga gilo ko mga tagapakinig, ha? Sa iba pang mga kaganapan, oras po'y ganap ng what time is it? 25 minutes before 11 o'clock ng morning. Now, sa iba pang mga kaganapan dito sa ating bansa. Naku alam nyo, isa pong barangay captain. Barangay captain ng barangay Baclaran. Ang, susubok dito sa pagka-alkalde, pagka-mayor sa darating na halalan. At sa ngayon po kay Barangay Captain June Saide ng Baclaran, Barangay Baclaran, siya po ang chairman. Naging inspirasyon niya yung mga batang mga naging mga alkalde ng Metro Manila area. Pero nga naman tayong Biko. Hindi yung Bikong kinakain, si Biko Soto ng Pasig City. Ayan, short for Vic Soto at yung kanyang mother na si Miss Reyes. Kaya Biko. Okay? Ganon din si Yorme ng Maynila. Naging idolo ito. Itong si June Saide, kung kaya tanangka niya ring pumasok dito sa pagka-alkalde ng Parañaque. Dito sa darating na halalan, ang tatakbo bilang alkalde at ang makakaharap nitong si June Saide, itong si Congressman Olivares, yung nakababatang kapatid na incumbent mayor Olivares, Edwin Olivares. So hindi na tatakbo si Mayor Edwin. Mukhang baka magpalit yung dalawa. Ganyan po ang labanan . Okay? Sabi ni Melito Rodelio Militante, ang pinakamasarap na parte ng alimango ay yung siko at tuhod at leeg ng alimango. Doon ata nakatago yung pinakamasarap na parte. Alright? Ang sabi ni Ka Willie Cruz Jr., Olivares yan. Yan ang sabi ni Ka Willie Cruz. Well, kilala yung mga Olivares dyan . Pero who knows, Isa ngayon po nagtatangkang kalabanin sa pagka-alkalde, si Congressman Olivares, ay itong si June Saide. Bakit nga ba Barangay Baclaran o Barangay Baclaran Chairman Saide, ano nagtulak sa iyo para tumakbo sa pagka-alkalde? Good morning kay Luz Quintinita and family. Good morning, good morning, good morning. Narito si Barangay Captain ng Baclaran, Parañaque City, June Saide.
natin ay pinag-isipan ho natin to ng mga ilang taon na rin. No? Sa pagtakbo ho natin bilang alkalde, kasama na po dyan yung panawagan ng Barangay Baclaran. Na kung saan kami nagpapasalamat ng taos-puso na sa kubitoran ng aming puso no, sa lahat ng mamamayan ng Barangay Baclaran. Na kung saan binigyan niyo po ako ng pagkakataon, binigyan niyo po ako ng pagmamahal, na kung saan sinuklihan ko po ng sobra-sobrang serbisyo na halos yung salitang halos magpakamatay na po kami para sa may paramdam ho namin yung presensya ho dito. Nakita po ng komunidad ho yan. Naramdaman ho tayo, umulat man, bumagyo, magkaroon man ng sunog, umulan o umaraw, nandiyan ho tayo halos 24 oras. Na kung saan, ang mga taong bayan, sila mismo po ang bumulong at sila mismo ang nagsabi. Ngayon, pagdating po sa personal, no, sa personal na pag-iisip, talagang kinausap po natin ang ating pamilya. No? Kinausap din po natin ang ating pamilya. Ganun din, tayo po yung palagyan na nagsisimba dahil depoto tayo ng Redemptor Church na kung saan tumuha din tayo ng lakas at loob. Si June Saide, barangay chairman ng Baclaran, Parañaque City, na, well, sasagupain yung tinatawag na haligi, yung bakal na harang para makamit ang pagka-alkalde. Manalo kaya? Yan ang malaking katanungan. Nagpauna na si Kawili Cruz Jr. Olivares yan, ang sabi ni Kawili. But, nobody knows yet. Kaya isang barangay captain ang susubukan na kalabanin itong Olivares. Sino sabi sa inyong dynasty? Wala akong sinasabi, ha? Ang sabi ni Kawili Cruz Jr., sana hindi pinatakbo para lang may makalaban. Good luck po, ang sabi ni Kawili. Kasi ganun nata ngayon eh. Para lang may sabing may tinalo, ayun, maghahanap na ng kanilang patatakbuhin. Pero ang oras po'y ganap na ang 15 minutes bago sumapit ang 11 in the morning. Patuloy kayong nakikinig, sumusubaybay dito sa palatuntunang Digital Patrol, coming to you Mondays to Fridays dito sa Broad Streamcast Communicators. Mukhang nagpapatuloy itong tensyon diyan sa West Philippine Sea. Particularly diyan sa Ayungin Shoal. Ito pong si China Foreign Minister, si Xiao Lijian. Xiao Lijian. Matigas ang paninindigan na pagpapaalis dito sa barko ng Philippine Navy diyan sa Ayungin Shoal. At hindi tumitinag po ang ating Philippine Navy. Ang sabi ni DND Secretary Delfin Lorenzana, hindi aalis ang Philippine Navy diyan sa Ayungin Shoal. Hindi aalis. At ang binigyan din ni DND Secretary Lorenzana, ang kinaroroonan ng barko ng Philippine Navy ay exclusive economic zone ng Pilipinas. Kaya hindi aalis. Marami po ang ating mga kababayan na patuloy sa pagmomonitor nitong kalagayang ito, itong pangyayaring ito, at itong development na ito. Sa website o Facebook ng Estados Unidos, ang sabi po ng Estados Unidos, nakahandang ipagtanggol ang anumang maliliit na bansa sa Asian region na posible pong guluhin ng isang higanteng bansa katulad ng
China. Sabi ni Carmelito Militante, madami din po ang naghihikayat sa akin na pasukin ang larangan ng politika. Ayoko nga kasi ng magulo. Kaya nga umalis ako sa showbiz kasi maintriga tapos papasukin ko pa ang magulong politika. Ayun. Tama-tama naman, medyo pampaalis nung ay, sapagkat hindi po biro itong tensyong ito na ngayon ay namamayani diyan po sa gawin ng Ayungin Show. At ito ay brought about, nagbunga ito kasunod nitong pambobomba ng water cannon sa dalawang bangka, isipin ninyo, na ang kasalanan lamang, bangkang Pilipino, na ang kasalanan lamang ay magdadala ng supply para doon sa mga sundalo sa kalapit na Siol near Ayungin. Abay, hinarang nitong Coast Guard ng China at hindi pa nasyahan, binomba pa ng water cannon. Mario Sepo. Ngayon, pinaalis pa itong barko ng Philippine Navy doon sa lugar na sangayon sa kanila ay pag-aari nila. Ganong ang mga dokumento na hawak ng bansang Pilipinas ay nagsasabi na itong Ayungin Shoal na part and parcel nitong West Philippine Sea ay napatunayang pag-aari ng bansang Pilipinas. Pakabait kasi ng Pilipino eh. Hindi pwede sa mga Vietnamese yan eh. Hindi pwede sa Indonesia. Hindi pa't ganyan yung strategy na in-apply ng China sa Vietnam at Indonesia. Aba, pinalagan sila ng Vietnam at Indonesia. Nakaangal ba sila? Ibig sabihin, simple, nananakot itong mga tinamaan ng magaling. 10 minutes before 11 ng umaga. At we're happy na si Mayor Digong ay nagpahayag na rin ng kanyang negative na reaksyon laban sa China. Si President abhorred itong ginawing ito ng mga inchik. Pati ba man yung pag-aari natin, kanila na. Inubos na nga yung isda. Inubos na yung malalaking isda. Tinatakot yung ating mga local fisher folks. Marusepo. Ang sabi ni Melito Militante, mahilig po talagang magbomba ng tubig yung mga Chino. Ano po kaya kung magpadala tayo ng malabanan o yung taga-sip-sip ng Poso Negro para bombahin din ang barko ng China? Patay tayo dyan, Kamelito. Anyway, mga gilo kong mga tagapakinig, set aside na po natin muna yung tension na yan. I hope ang solusyon sa problemang yan ay maaabot sa pamamagitan nitong tinatawag na friendly approach. Yung pagiging diplomatic approach. Magkaroon ng diplomasya. Alright. So, iba pang mga kaganapan, mga gilog kong mga tagapakinig. Yung caravan. Itong Blue Wave Caravan ni Yorme Isko Moreno. Ititigil muna. Ito po isang ayon kay Lito Banayo, ang siya pong campaign manager. Itong si Moreno. Tigil muna ang caravan para hindi raw makadagdag dito sa traffic
na ngayon ay nararamdaman dahilan sa papalapit na Kapaskuhan. Because whether we like it or not, tayo po ay nasa tinatawag ng Christmas season. Damang-dama na eh. Yung Divisoria Market, punong-puno na ng mga buyers. Meron pang night market dyan. Talagang dinadayo eh. Dyan sa Green Hills, na siyang Divisoria Market ng medyo mga nakaririwasa. Dyan sa San Juan City at yung mga kalapit na mga lungsod. Meron na ring mga night market dyan. Kaya damang-dama na ang Pasko. Doon sa mga may pera. Pero doon sa mga walang Pasko. Ang sabi ni Melito Militante in reaction dito po sa, wag naman sana, kaganapan dyan sa West Philippine Sea, yung tensyon na nagahari. Ang sabi ni Melito, walang nananalo kapag pinaira lang dahas. Lahat talo. Tama. Ang sabi po ni Lyde, malaki ang utang na loob ng Pilipinas mula utang at donasyon sa China, kaya walang palag sa kanila. Yan po naman ang reaksyon ng ating viewer from the province of Rizal. Ayan, yan ang sinasabi ko mga gilo kong mga tagapakinig. Kapag nagkaroon ka ng utang na loob doon sa mga bansa na hindi na ang alam ay babawiin yung utang na loob na yan sa kanilang ginagawang, sabi nga ng kumpare ko, invasion. Hindi na kailangan ng gera. Nai-invade na eh. Isipin mo yung itinayong military facilities diyan po sa gawin ng West Philippine Sea na pag-aari ng Pilipinas. Marami pong nagulat yan eh. Silently ginagawa yan. Kaya nga sabi nga nung akin pong kumpare, baka naman kaya pinopokus yung isipan ng tao. May ang mindset ng tao ay nandoon sa pandemya habang ginagawa yung military facilities ng China. Noon doon ang atensyon ng mga Pilipino eh. Nandito sa pandemya, wala doon sa ginagawang military establishments. Mantaking mong gumawa ng mahabang airport diyan po sa ating exclusive economic zone. Tapos, nung magawa at natapos na yung runway, nagawa na yung mahabang runway, saka ipinakita sa atin na meron palang ginagawa at ginawang kalokohan pagtatayo ng military establishments ng China doon po sa katubigan ng Pilipinas. Alright. Nagpalabas po ang Commission on Elections sa ating mga kandidato. Bawal ang mga sumusunod na gagawin ng mga kandidato. By the way, wala pa pong official campaign period. Meron na pong, nako, Sus Mariusep, ang sabi ng COMELEC, maaari nilang bawiin yung, o kansilahin yung certificate of candidacy ng isang kandidato na lumalabag dito sa COMELEC ruling, lalong-lalo na sa pangangampanya. Hindi pa po official campaign period, marami na po itong mga umaatungal na mga kandidato. Marami na po napapanood na mga television na announcements, television commercials ng mga magagaling nating mga kandidato. Daming pera ng mga tinamaan na magaling. Alam niyo kung magkano? Per seconds ng spot sa isang television network. Smart Joseph po. Pakamahal po niyan. Alright. Sabi ng COMELEC, kayong mga aspirante, kayong mga tinamaan, kayong magaling, nakatitigas ng ulo. Sigurado ba kayo na mananalo kayo dahil sa nauna kayo? Sa pagpapakita ng inyong mga campaign ads,
Ha? Okay. Bawal ang beso-beso, bawal ang pagyakap sa mga botante. Meron kong nakita, yakap ng yakap na eh. Nagmamano pa eh. Ha? Ha? Bawal ang physical contact sa mga botante. Ha? At hindi maaaring magbigay ng inumin at pagkain yung kandidato doon sa mga botante. Hindi po Digital Patrol nagsabi niyan, kundi ang mga bumubuo ng Commission on Elections. Aber, tignan nga natin. Comelec, pakita mo naman na meron kang ngipin. Marami ng mga nangangampanya. Ano bang ginagawa niyo, Comelec? Natutulog lang. Ang sabi ni Lloyd, wala dapat utang laloob sa China. Economically speaking, yung made in China products are flooded in the markets. Totoo ho yan. Wala na tayong ibang produkto eh. Puro made in China. Well, the reason sa likuran nito ay mura ang labor sa China. Kasi maraming mga tao sa China eh. Maraming walang trabaho, kung kaya't marami sa mga produkto na ginagawa sa China ay cottage industry. Ginagawa ito sa mga bahay diyan sa China. Hindi nila kailangan ng malaking pagawaan, mismo sa bahay ginagawa ito. Ganyan po sa China, ganyan ang kalakaran. Ang sabi ni Melito, kung tutuusin, wala po tayong utang loob sa bansang China. Dapat lang po magbigay sila ng donasyon sa ating bansa dahil sa perwisyo na idinulot ng COVID na nagmula sa kanilang bansa sa China. Coming from Melito. Now, going back to what I'm saying, ganun po ang kalakaran eh. Kaya mula sa laruan hanggang dito sa sapatos, marami ho yan, kitchenwares, whatever, gawa sa China. Ang sabi ni Mirna Alcid Siquijor, good morning Mirna, one of our cousins, good morning to Ed and your children, still in Tabaco Albay. Nasa Tabaco Albay pa rin. Mukhang maraming hinaharvest si Mirna. Alright. Thank you Mirna. Maraming salamat. So, ganun po ang labanan eh. Tignan mo, bumili ka ng anumang item, makikita mo made in China. Pero na lamang yung mga duster. Duster diyan sa Rizal, homemade industry din yan. Home industry, cottage industry ng ating mga kabayan. Diyan po sa gawin ng Taytay Rizal. Now, itong mga t-shirt, karamihan ho dyan gawa sa China eh. Yung mga noted brands, gawa sa China rin. Mario Sepo. Kaya, well, wala kang magagawa. Kung ikaw ay magaling na bansa, maghahanap ka ng isang bansa na maaaring gumawa ng iyong produkto na makatitipid ka. At the same time, maganda yung balik na tubo. Kaya, lahat niyan ay China. Anyway, magiliw kong mga tagapakinig, sabi nga po ng bansang Amerika, sa negosyo, magkasama sila ng bansang China. Negosyo, yung mga pinagagawa ng Amerika at ng mga maunlad na mga bansa. Pero other than that, outside, pag medyo umabuso, ibang usapan na po yun. Pero mga giliw ko mga tagapakinig, maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay the past week. At salamat kay Nash, thank you so much kay Semanita, at sa lahat ng ating mga kababayan, mga followers, at silent viewers and listeners ng program. Wala po sa aking mga sisters, kasama ng aking cousin. God bless the Philippines. Mabuhay ang bansang Pilipinas.
Ang ilo kong mga tagapakinig, standby po lamang sa susunod na palatuntunan ni Binibining J.C. Bautista dito sa lalong pinalakas at lalong pinasiglang Broad Streamcast Communicators, ang kanyang program na Ang Buhay Online. Ayo, sabi ho ng aking mga sisters, karagdagan at pinsan, God bless the whole world. Bueno, once again, join me next week, God willing, dito sa inyong palatuntunang Digital Patrol. Diyos ti Agngina. Ang oras ginapang 11:11 ng umaga. Sumainyo ang Digital Patrol. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.